day of 20,000 men. For the battle was there scattered over the face of all the country, and the wood devoured more people that day than the sword devoured. Sabay-sabay. And Absalom met the servants of David, and Absalom rode upon a mule, and the mule went under the thick boughs of a great oak, and his head caught hold of the oak, and he was taken up between heaven and the earth, and the mule that was under him went away. Let's pray, Lord, mga salamat sa salita, Panginoon. Pray kayo po, as always, kayo magturo sa amin, Panginoon, especially yung mga kailangan talaga namin mag-take action. Ito namin ang negative example naman, ni Absalom naman. I pray, iwasan namin to Lord, at gawin namin yung kalooban. Sa case nito Lord, si David naman, nagkamali rin, tapos siya ay nagsisi. At siya po'y tumalima sa inyo, Panginoon. Siya po'y ginawa anong dapat niyong gawin at pinotektahan niyo siya. But nakita namin si Absalom, kanyang end ay hindi maganda. So I pray, nakita namin yung lesson po ko dito Lord, kaya mong magiging sa bawat isa, magturo kaya mong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. So, tama ba, mayroon na ba akong Absalom? Parang wala pa, no? Wala pang ano. Pero ito hindi pa nga to full Absalom. Tagal na. Nabanggit lang, no? Pero wala pa tayo nung talagang... Ha? Oh, ano nga, party-party lang, no? Oops. Okay. Now this time, actually matatouch pa rin pa natin yung kaninang umaga, no? So, pero hindi lahat. So, ano ko lang to para, again, maging lesson nga sa atin. Buhay ni Absalom na negative. Iwasan natin kasi parang alala ko lang si Absalom. Tama yun, yung preaching natin about rebellion. Medyo ano kasi yun eh. Maraming series yun, di ba? Isang series yun. Isa sa Absalom doon. Tama yun. Pero this time, ano ko lang eh. Gusto kong i-follow up nga po yung kanina umaga. Okay? So, ano yung kanina umaga? Ano nga? Nor bear a grudge against... Ha? Brethren ba yun? Kalimutan ko agad. Nor bear a grudge against... Da? Brethren ba yun? Hindi pwede. Yun lang. Nor bear a grudge. So, wag kayong magtatanim ng galit. Okay? So, si Absalom kasi, ganun nangyayari sa kanya. Pero ang title natin ngayon is... title natin ngayon is, Why is Absalom so evil? Ganun lang, no? Bakit? Kasi pag makita mo si Absalom, grabe siya eh. Kinalaban niya tatay niya, pinatay niya kapatid niya. At hindi, no? And then, nag-rebelde nga siya, kinalaban niya yung tatay niya, as in gusto niyang patayin yung tatay niya. Hindi niya lang nagawa. Okay? Salamat sa Diyos. Pero, yung binasa nating huli, yan. Kumbaga sa, ano man tawag nila dun sa, ano, may point ako dito, ayaw ko muna sabihin. Pero, parang tragic end. Hindi lang tragic eh, yung... Paano tayo binibigyan tayo ng madalas ng example ng Diyos? Kunwari, pag tayo napahiya, di ba? At madalas, medyo, ano pa, parang comedy kasi nangyari dito, alam niyo nangyari. So, haba ng buhok niya. Ito, hindi lang naman siya namatay doon, no? Sabi dito, no? Kami, punta tayo dito, pero... delikado pala sa may malugar na delikado, di ba? So, ang dami namatay, including si Absalom, sumabit. At ang nakakatawa dito kasi yung ano eh, sa ulo siya sumabit. Yung buhok niya, and then, parang comedy nga eh, iniwanan siya, sinakasakay siya eh. Iniwan siya naman, siyempre, anong gagawin naman? Mule, no? Or kabayo, basically. Iniwanan siya. Anong itsura nun? Diba? Nahanap ako ng ano niya. Ano tayo mo? Oo nga, dapat pinutuloy nila yung ano niya. Baka dito, Pastor. Hindi, sabi, ano eh. Ayan, no?
and his head caught hold of the oak. Yan. Hindi, ano ditong ano eh. Tsaka sinabi talaga nung una na mahaba yung buhok niya eh. Magandang point yun ah. Ang ano kasi dito talaga yung hair eh. Ano eh. Head nga, no? Hindi. Yan nga, yung hair, no? So, sobrang haba nung kanya. Mamaya, punta natin yan. Anyway. So, ano magsabihin? So, why is Absalom so evil? So, sino mga alam yung masama sa Bible? Marami. Si Judas, of course. Sino pa? Samson. Bida yun eh. Pero masama rin yan. May mga ginawa siyang ano eh. Sino pa? Bilis. Ha? Hazael. Sino yun? Isaiah. Isaiah ba nagsabi nun? Sino nagsabi? Isaiah ba yun? Elisha. King of Syria yun. Si Hazael. Sennacherib. Nebuchadnezzar. Isa-isa natin. Dathan and Abiram. Ananias and Sapphira. Ano ba? Lulayat. Jezebel. Sino yung mga evil sa mga masama sa Bible? Vashti. Hindi pa nga masyado yun. Bad din. Herod. Ano ba? Nako. King Ahab. Tama yun. Asawa ni Jezebel. Oh. Ba't nagpapaano ka pa? Si Cora. Judas. Sasabi ko na. Unang sinabi ko eh. Herodes. Sasabi na. Pharisees. Tagal na. Satan. Bilis. Pilato. Sabi ko sa inyo. Philistines. Sina? Zimri. Yan. Siya yung nagpas... Anong ginawa niya? Nagdala ng Midian na Tishbon. Kasi ano ng javelin. Zimri ba yan? Ang alam ko Zimri yung... Si Hananiah. Hari. Si ano? Haman. Ha? Si Saul. Ano ba? Ilala niya yung mga ano eh. Ha? Wala pa nabibigyan dito eh. Ate ano? Ate Marge. Pharaoh. Sila? Rain. Achan. Ahab, tapos na. Isa-isa nyo lang hari eh. Delilah. Chelsea. Sandra. Tapos na, Tigulaya. Cain. Yun. Tapos na, pero. Si? Iso. Isaw. Si Ruben. Isa-isa nyo yung hari lang eh. Zimri actually, hari din yun. Alam ko eh. Omri. Nimrod. Anyway, isa doon si Absalom. Actually, sino yung kuya niya? Sino yung pinatay niya?
Yung kapatid. Kapatid niya, A din yun. Si Amnon, yan. Sino yung kapatid niya rin na gusto mag-ari-arian? Later. Adonijah, okay? So anyway, why is Absalom so evil? Makita natin to mga nangyari sa kanya. Medyo touch kasi yung kaninang umaga, yung grudge, bitterness. Kaya pag-aralan na yan natin, no? So kailangan maintindihan natin na hindi naman yung mga wicked people, hindi na pinanganak yan na wicked na agad eh, okay? Sana naintindihan nyo yun ha, pag in-explain natin ito, mga reprobate, hindi yun na pinanganak na reprobate. Hindi ka ito sinasabi kasi mga Calvinist yun eh. Bata pa lang daw, sa impyerno na eh. Mali po yun. Ingatan nyo yung gano'n. So, hindi. Si Absalom even, mga anak ng hari ito, so pwede nating i-assume na parang Christian niya mga yan eh. Lumaki sa Christian school. Christian church. Sa church, basically, parang kayo. Hindi kayo lahat. Sino lumaki na dito? Yan. Yan. Yung mga naaka yung magulang nyo. Si Essie, medyo, di ba? Stephen, sino pa? Ilang taong ka na, ano? Si Pame, ano ka na, 13 ka na, hindi, no? 12 ka lang ata na, no? Ikaw si Rapi. Ilang taong ka na ngayon? 15. Ilang taong ka dito? Mga 12 din. Maliit pa kayo nun, eh. 10, no? Ito, lalo na to sina Ryzen. So, mag-iingat kayo. Hindi ibig sabihin pinanganak kayo sa maayos na church. Maayos na kayo talaga. Kasi journey yan eh. Hindi unfair ang Diyos. May mga pagsubok. Obviously, lamang kayo sa ibang bagay. Pero, minsan kasi nakatingin pa rin kayo sa labas eh. Diba? May classmate kayo sa TV. Nakikita, bakit sila okay lang ganon? Magbihis ng Dracula pag gano'n, November. Tayo hindi. Actually, wala naman nagde-deserve siguro batang gano'n unless. So, hindi siya wicked nung pinanganak. Pero, later, ito makikita natin dito, para siyang hagdan, no? Una, progression. Merong nauna yung ginawa niya. Tapos, lalo siyang pasama ng pasama. Okay, so number 1 na. Ito mga dahilan bakit siya naging napakasama, no? Number 1, ano yung kwento? 2 Samuel 13. Ang haba nito eh. Absalom series, no? So sa 13 pa lang, ano nangyari? Yun nga, yung kanyang kapatid na babae, si Tamar, ni-rape ng kanyang kuya, si Amnon. Okay? Si Amnon, actually, isa sa mga panganay yan eh. Nagkakamali. Tama, si Adonijah yung mga panganay. Kaya gusto nila sila yung maging hari. So may loko-loko rin friend kasi itong si Amnon. Sino ba yun? A din yun. Hindi, Jonadab yan. Kaya ang lesson dito, ingat kayo sa mga kaibigan yung loko-loko. Talagang sasabihin sa inyo, ito talagang hindi naman masama siya kaso ano siya na-in love siya doon sa kapatid niya. Una, half-sister naman niya. Kaya ganun pa rin. May mga iiwasan kayo. Amen? Kaya mga bata pa kayo, hindi nyo kailangan mag-isip muna ng mga love life, di ba? Oh, normal yan, sabi nga sa inyo. Kaya example ko lagi, ano pa ako, sabi ko sa inyo. Kinder pa lang ako, may crush na ako eh. Pwede ba yun? Yan yun eh. Ngayon lang kami dito. Normal yun. Ang problema, wala kang take action dapat na, hintayin mong, di ba, magkaroon kayo ng maturity muna, bakasal kayo. Ang dami pang journey yung kailangang aralin. Ngayon to, medyo matindi ginawa. Kwento ko lang na mabilis ha. So kapatid niya yan, maganda ewan ko, napakaganda, hindi naman sinabi. Later kasi magagalit siya dito eh. Maasar siya pagkatapos ng rapin. So ngayon, ano nangyari? So gumawa pa ng kung ano nung ginagawa nito. Ay, crush ko si ganyan, si Jonadab, loko-lokong friend niya. Ganito gawin mo. Nagkaroon tuloy siya ng idea na masama, no? Bandang huli, ni-rape nga. Alam niyo naman yung bagay na yun, di ba? So, loko-loko to. Nakiusap pa nung una, di ba? Hindi naman masama kung sakali yan. Kasi bawal din yung magkapatid, eh. No? Anyway,
Itong mga mayaman to, anak ka ng hari eh. Tapos ano tawag din, napagdiskitahan mo pa, kapatid mo pa. So, medyo loko-loko to si Amnon din. Pero, sabihin ko na, nangyari sa kanya, pinatay po siya. Mamaya tayo doon. Okay? So, nangyari muna, point number 1, bakit naging makasalanan at loko-loko to si Absalom? Point number 1, unresolved anger and vengeance over sin. Yan yung kanina nating umaga, di ba? May kinalaman. So, ginawa niya, nirape yung kapatid niya, nagalit siya. Normal yun, magalit, di ba? Problema, hindi nagkaroon ng resolution. So, ano dapat gawin doon? May kasalanan din si David dito eh, no? Ang pag ni-rape, pinapatay po yan. Okay, ngayon, ganito. May, asa na nga ba yun? Dito. Ito dapat na-detect na, kasi may kasalanan din po si David dito na medyo natapos natin yun, di ba? Kay Bathsheba, at sinumpari siya ng Diyos doon. Pinatawad naman siya, hindi siya pinatay. Pero sabi doon, the sword shall not depart out of thy, ano yun? Thy, ano yung pamilya? Thy house. Okay? The sword shall not depart out of thy house. So yun ang parusa ka ng Diyos. So hindi man siya yung una, pinarusahan, literal, pero yung mga anak niya pala, hindi niya na watch, no? Kasi nga, medyo may kalokohan din siya eh. Hindi lang medyo, di ba? Murderer siya, dami rin siyang asawa. So, natalino sana siya eh, kaso, hindi niya nakayanan, okay? Kaya, mga lesson dito, wala pa yun sa ating point. Pero gusto ko rin makikita natin, ang mali niya doon is, hindi niya na-detect agad to eh. Bakit nag-request si Amnon na yung kapatid niya, di ba? Ay, ano daw? Kung nagkunwaring may sakit, ay sakit ako, tay. Pwede ba si Tamar ay personal, ang dami nilang tagapagluto eh. So kung matalino to si David, ngayon minsan, again, naalala ko na naman tuloy si ano. Dapat nakita rin natin yun eh, kaso wala eh. Right? Medyo lang, na-detect natin. Pero hindi pa rin, kasi hindi ako nag-iisip ng ganun eh. Diba? Yun na yun. So ito, hindi niya naramdaman yun eh. So kaya nga yun, ni-rape, and then of course, may anger kasi si Tamar tsaka si Absalom, sila yung talagang magkapatid sa ina. Okay? Ano gusto kong sabihin dito? Yung, yan. Ito. Take hold of force. O, hinuuli na. Yan. So, gusto ko lang masigurado, no? So, ni-rape talaga siya. Force, eh. Okay. Nalala ko si Dinah. Si Dinah kasi hindi ni-rape, eh. Those NIV, ni-rape. Okay. So, dito, medyo, pinorse. So, understand, maintindihan natin na galit talaga si Absalom dito kay Amnon. Kasi ni-rape yung kapatid niya, no? Pero again, ang point natin, unresolved anger, vengeance over sin. So yes, may kasalanan. Actually, pinaka-root talaga dito kasalanan. Ganun naman eh. Pero, halo-halo na, si David, hindi niya detect, hindi niya naiwasan. Si Amnon, may kaibigan Jonadab. Okay? Baka may kaibigan kayong Jonadab. Sigurado yan, lahat yan meron eh. Pero hindi ko sinabi Jonadab agad, evil agad. Hindi na naman tayo ganun. Iwasan nyo yun, wala kayong bagada. Huwag naman ganun. Kaya dapat maging matalino tayo. Lahat kayo nag-aaral sa public school kasi, di ba? So kung may kaibigan man kayo, kaya gusto ko si Tricia, dinala niya yung kaibigan niya dito. Ganun po yun. So may wisdom kayo pag ganun. Hindi yung tatago nyo doon. Friends tayo dito, pero pag Sunday, church ako. Ano yun? Ngayon to, wala tong friend eh. Ikaw ba? May friend ka ba? Jonadab? May kaibigan ka ba na matalik? Kaibigan, best friend, close friend? Kahit saan? Nawala dito? Wala.
Meron. Ano ba talaga? Ito, Stephen, ikaw. Sana. Sana all. Ikaw, Prince. Meron. Rapi, meron. At least dinala niya dito. Kami. Meron. Bakla. Meron. O, si Chelsea, salamat. Binudin. Meron. Kabad. Ikaw din. Julia. Mamaya, saka na yung mga kids. Ikaw, Peter. Ha? Ikaw rin. Madami. Edgy. Outside of work. Sa work. Outside of the church, ha? So, wala na. Ikaw... meron. Hindi, best. Close. Ate Marge. Wala. Diyan. Wala na. Okay lang yan. Sabi nga sa inyo. Si Mami Ande, wala yan eh. Ako, meron dati. Normal yun, amen? Pero siguraduhin yun, di Jonadab yan. Yung bubulungan ka na, anong masama? So, unresolved anger and vengeance, yung nangyari na yung kasalanan, ayan ang problema. Kung saan naman lang, by the way, nasa na si Jonadab nung pagkatapos ito? Nakita niyo? Wala na. Nangyari na, siguro nga, ginusto niya yun eh. Kasi baka anggit siya sa, kaibigan niya. Ganyan po yan. Ingat kayo dyan. Pero balik tayo kay Absalom. So, hindi na-solve yung kanyang galit. Ano nangyari? Tingnan natin kung galit talaga siya kay Amnon. By the way, bandang huli nga ay pinatay niya. Hindi tayo kay... Pinatay niya na. Sabi dito, and Absalom spake unto his brother Amnon, neither good nor bad. So, ni-rape na yung... Hindi mala siya nagsalita. So, anong touch natin kaninang umaga dito? Yan ang problema ngayon, yung okay din yung tahimik ka minsan eh. Pero minsan tayo, sa mga Kristiyano, minsan naturuan tayo maging tahimik, okay sana yung kaso minsan mali rin. Minsan nakontento na tayo na maging tahimik lang. Minsan alam mo, mas okay pa yung ginawang ka ng masama, may sasabihin ka dapat. Ako natutunan ko rin yun eh. Minsan kasi either takot ka or sobrang sama ng loob mo, kaya yung sinabi dito eh. Naalala ko rin si Joseph. Ganon din yun eh. Ayaw siyang kausapin ng kanyang mga kapatid sa galit. Ingatan niyo yun. Hindi na ako nagsalita eh. Ingatan niyo yung bitterness na kumukulo ka na sa loob. Bandang huli, hindi lang basta kuluto. Sumabog, di ba? Pinatay niya. At ang ginawa niya dito, kwento ko na mabilis, nag-ano pa siya? Nagpa-party. Lahat ng kapatid niya, tinawag niya. Kaya nagkamali din yung report dito, kala lahat ng anak niya pinatay, hindi naman, isa lang. Well, still, anak mo, papatay ang anak mo. Ano katindi yun? So, kay David ang bagsak nito eh, pero gusto ko sabihin, loko-loko talaga to, no? So, kaya number 1, unresolved anger, iwasan natin yun. At, ito ba? Verse 28 naman to 29, so hindi niya kinakausap, no? Sana kinausap mo na lang eh. Diba? Sinapak mo na lang. Dapat ganun eh. Sinapak, pinakulong, pwedeng ganun. Sampahan ng kaso, di ba? Ba't mo kailangan patayin? Hindi lang pinatay yung kapatid mo. Masama pa rin yun, rape. Masama yun. Pero, hindi dapat aabot sa ganito. Ngayon, sabi dito, now, ito na yung pinatay po, no? Marky now, when Abnon sa nagparty na nga sila, pinagpa-party. By the way, ilang taon to? 2 years ba? Two years. Very good ah. Katapos ng 2 years, hindi siya nagsalita. Akala mo walang, okay lang. Uy, sorry. Okay lang. Yung palang tatanim nga sa mga loob. Kaya nung, ito, pinapatay niya.
Actually, hindi siya yung pumatay ng una, no? Pero siya pa rin yung nagbalak nun eh. Siya yung nagutos. Okay? So, pinatay, takbuhan yung ibang mga kapatid niya. So, number 1 unresolved anger. Oy, baka nagtatanim kayo ng galit. Diyan nag-umpisa lang yan. Later, nakayanan niya na at nagplano na siyang pumatay. Application sa atin ito, ganun nga, lalo na yung kapatid ito medyo sa kanila literal na kapatid. Nakakalungkot yan pag tayo pa yung magbalakan ng ganyan. Kaya sabihin, kung may sama kayo sa akin, sabihin nyo na agad. Madalas kaya din sinasabi, parang nagpaplano pa siguro. Wala naman may sama loob sa akin dito, no? Sana. So yun nga, kaya hanggat maaari naman, hindi tayo nagtatanim din o hindi tayo gumagawa ng dahilan para magalit sa atin. Pero minsan, ang likod ng Diyos, makita mo sa Bible, ganun, may mga ginagalit talaga. So ganun din kayo. So hanggat maaari, huwag kayo gagawa ng paraan. Tulad ng ginawa ni Amnon, no? Kaya siya naman nagalit yung kapatid niya, may ginawa siyang masama eh. Still, pinatay. So napakasama. Kasi una, nangyari lang yun, nagtanim siya ng galit. Number 2. Ano pang ginawa ni... hindi nagtapos dun eh. Pinatay, masama yung pagpatay eh. Ano nangyari next na ginawa ni Absalom? Patay na. So, supposedly tapos na eh, no? Hindi na tapos dun. Alam niyo na nangyari kay Absalom. Next, anong ginawa niyang naman? Panatayin niya. O syempre, takbo siya. So another mali na naman yun. Kasi hindi niya hinalap yung ano. Pero pwede siya actually pahuli ni David. Ayun pa lang another point ko dito, hindi ko sinulat. Mali na naman si David dito. Nung una, hindi niya pinarusahan si Amnon. Dapat pinarusahan niya kahit anak niya yun eh. Masama yung ginawa niya eh. Okay? Pero nung pinatay na yung kapatid, wala rin siyang ginawa, hindi niya hinabol. So, anong nangyari dito? Nandang uli, ewan ko, may kamay din si Job dito eh. Si Job tuloy, Joab. O, balikan mo na anak mo. Nagdrama pa siya na eh, kung alam niyo yung kwento ha. Hanggang ang dami kong di maintindihan sa Bible eh, pero nagdrama pa siya, may pinadala siyang babae, kaya nagpanggap na kung sino, yan. Nandang uli, kaya pinauwi na nga si Absalom, ni David, sa Karian, at least. Pero hindi niya hinarap. So, another na naman yun. Parang kanina, kaya yung ginawa natin kanina, umaga, Sunday school time, kailangan gawin, amen? Huwag kayo magtanim ng sama ng loob sana sa akin, nasa inyo yan. Pero ginagawa natin yun, may mga bagay po na kailangan ng wisdom. At yun nga, openness. No? Si David, sa sobrang asal niya, talagang nakakaasal. Galit talaga siya. Pinatay mo yung anak mo eh. Kasi hindi niya dinil ng parang naalala ko lang si Dinah at si Jacob. Ganun din. Kumbaga kulang yung action na ginawa ng tatay. So kaya number 2, ayun na nga, bitterness toward his father David. So sino sinisisi ngayon ni Absalom? Hindi sinabi actually sa Bible yun, pero alam mo may kinalaman si David kasi hindi niya pinusa si Amnon eh. Di ba? So hindi ganun kalinaw yun, pero I believe yun talaga yun. Nalala ko naman si Eli, ganun din. Kay Eli, galit ang Diyos sa kanya. Kaya si Eli, sino yun? Eli, high priest. Anak niya si, dalawang reprobate. Sinabi mo ba yun? Hindi. Dathan and Abiram, iba yun. Hophni and Phinehas. Yan. Hophni and Phinehas. Mga priest yun. Pinatay ng Diyos. Oh. So, kaya galit ang Diyos kay Eli, sabi niya, hindi mo kasi sila ni-restrain. Ako niyo ba yun? Kaya balik tayo sa kaninang umaga, kaya ginawa ko yun, no? Sana walang mag-ano sa inyo. Ako pa makitaan niyo. Pero makikita lang dito, siya yung nakitaan si David. Daw kulang talaga yung ginawa ni David, pero siya yung leader dito. Pero tama ba mag-rebelde ka sa tatay mo? Hindi lang rebelde dito eh. Kudita, ang term dito eh. Hari yung tatay mo, gusto mong patayin para ikaw yung next. At medyo matindi dito kasi nga parang to si Absalom eh. Makikita na sa point number 3, no?
and 4. Pero dito mo tayo sa 2. So, isa sa mga masamang ginawa niya at lalo siyang sumama kasi may bitterness sa tatay niya. Sino ito may bitterness sa tatay niyo? Taas ang kamay. Isa-isahin ko kayo. Basta, loko-loko yung tatay. Ngayon, kung hindi naman reprobate yan, kahit ano tayo, mga tatay natin walang perfecto. Hindi ko sinasabing dahil tatay, hindi ganun. Talaga may mga masamang tatay din eh. Either lasinggero, di ba? Ayaw sa church, ayaw sa masamang ginagawang tatay madalas. Hindi, di ba? Sugarol, iniwanan niya nanay mo, di ba? Sabungero, atong-ang, babaero, lahat ng ero na eh. Nanakit. Pero sabi ng Bible ano? Ang sabi sa mga magulang, honor your mother and father kung matino sila, ganun ba? Honor your mother and father kung laging binibigay yung gusto mo. Hindi ganun. Actually, ito mga sarap nga ng buhay ito mga ito, palibasa mga Jeff Rocks to, mga, di ba? Mga spoiled. Ang ginawa niya, unahan ko na itong point number 3, no? Basta yun muna, huwag ka dapat bitter kung kaninong, lalo na sa tatay mo na. Sabihin natin may hindi ginagawang tama yung tatay mo, mali yun, ang Diyos ang bahala sa kanya. Tandaan niyo po yan, kasi ang commandment talaga, honor your mother and father. Nakikinig ba kayo? Baka meron kayo dito, hindi ko makisisi lalo iba na may matindi ring Pero makikita natin dito, mali yung ginawa ni Absalom. Lalo to, nagkulang lang sa judgment yung tatay niya. So again, mali pa rin yan. Masama yun, parang kay Eli kanina. Pero, mali pa rin na magkaroon siyang bitterness. Paano natin nalaman yun? Kasi later nga, kukuditan niya. Planado niya. So may bitterness talaga to. May grudge. Yun. So, number 10 na agad tayo. Dito yung medyo papunta tayo sa end, no? Ano pa yung characteristic ni Absalom na bakit siya naging evil? Nabanggit natin kanina. 14:25. So, napabalik na nga siya, di ba? Okay, napabalik na siya. Hindi natapos doon eh. May ginawa pa tong bukong na to. Ibasa, ready, go. But in all Israel there was not to be so much praise as Absalom for his beauty, from the sole of his foot even to the crown of his head there was no blemish in him. Pogi? Walang masama maging pogi. Ang problema, ito, 26. And when he pulled his hair, so pinuputulan naman niya. Kaso, for it was every year's end that he pulled his hair. Nagpapaparlor din. Because the hair was heavy on him. Ba't mabigat? Mahaba eh. So he weighed, unless parang si... Apo. Sino yung ba? Moy Palaboy. Kilala niyo ba yun? Hindi mo sinabing no? Sinabing straight at parang Koreano or something. But still, tinimbang pa. Pag tinitimbang, ginawa niya dati yun, di ba? Binibenta. Hindi, tinimbang lang. Di ko alam bakit. Anyway, so ano yung nakita niyo dito kay Absalom? Napakti yan. Bakit siya naging evil? Sinong, nabanggit nyo na sa Bible. Ngayon, sinong kilala yung evil na sikat sa mundo natin ngayon? Si? Bill Gates. Atong-ang. Ano yung? Marcos. Kayo nagsabi niyan, ha? Naulit ko lang, ha? Romualdez. James Sanyo po yung nagsabi. Ano ba?
Duterte. Anong common dyan? Si Bato. Anong common dyan sa mga yan? Madalas ay hindi, mayayabang. Pero lalo na to si talagang vanity. Diba? Makakita ng lalaki, by the way, tingnan ko yung mga post nyo, baka pogi kayo, pogi dyan, Nag-uumpisa sa ganun kailangan mo pang... Tingnan na natin. Display dito. Okay, serious, no? So, hindi po to yung maganda yung dito Ang scripture po, hindi nagkakamali at pag sinabi niya yung detalye niya, may dahilan lagi yan. Okay? May dahilan niya. Bakit sabihin yung mahaba yung buhok? Again, sabihin, basta mayroon palang lalaki mahaba O ano nangyari sa kanya? Di ba? Sumabit. Sumabit Baka may palaboy yan. Hindi ko alam. Pero sumabit. So, vanity and pride. Very common sa Bible. Pag ikaw ay mayabang, puro ka porma, hindi naman po porma, yung hindi mayabang. Iwasan natin yun. Dito wala, siyempre pag tumagal kayo dito sa discerning word, malabo naman ganyan kayo. Pero still, baka alam mo na, dito tago. Diba? Baka may pride kayo dyan. Vanity. Baka naman pag, sabi ko nga sa inyo, baka ang ganda na suot nyo dito, baka sa labas, anong suot nyo? Ano lumalabag sa bibig nyo? Mayabang din kayo sa salita, hindi natin alam. Iwasan natin, amen? Kasi isa sa mga dahilan po yan bakit tayo nagiging masama, lalo pag pinanindigan mo yan. So yun, kaya binanggit kung ano yung appearance niya kasi siya ay ma-pride at gusto ng Bible na makita natin yung dapat nating iwasan sa kanya. Okay? By the way, basta paano kung pogi talaga ako, maganda talaga ako, again, di mo kailangang, pansin na panood nyo ngayon sa nag-visit ako, pero minsan, kailangan social media, pero ang yayab. Lahat pagyayabang, iba, pinagyayabang lang, alam mo na, katawang karamihan pag babae, di ba? Pero ngayon, pati ilong, ganun pa si Lisa, di ba? Nakasar na asar Ano sinasabi niya, di ba? Panguha ko. Nakakaasar Iba naman, yaman, di ba? Minsan, pasimple lang, kahit mga Kristiyano. Nagpunta nga pala ako sa ganyan. Ngayon, bumili pala ako ng ganyan. Magkano to? Di sinasabing ganun, pero ganun din yun Alam mo na yung mga friends mo, buti naman, nakaka-relate lahat yan. Yung iba, yayabang lang yung iba Pansino nyo kaya sa social media, alam mo, isa lang ang gamit ko dyan mag-warning sa mga unbeliever, mga Kristiyano rin, nakalnal, yun na lang So, wala kang pagmamalaki. Hoy, meron din Hindi ilong. Nakita nyo ba? Kung gusto mo, meron at meron Yung iba nga, walang-wala na, meron pa rin kunwari. So, iwasan natin pride and vanity. Next. Ito yung sinasabi ko kanina, Anong ginawa niya na nakabalik na siya? Sa halip na mahiya na sa ginawa niya, makikita natin yung may plano talaga tong mokong na to Ito yung sinasabi ko na mas matindi pa sa mga ating mga politiko ngayon. Magbasa nyo. Ready? Go. And it was so that when any man came nigh to him to do him obeisance, he put forth his hand and took him and kissed him. And on this manner did Absalom to all Israel that came to the king for judgment. So Absalom stole the hearts of the men of Israel. So ganito yan. So kahit paano kilala kasi siyang anak ng hari ngayon, alam mo na yung hari, maraming lumalapit dyan. Ay, punta ako sa hari, may gusto akong ilapit na problema, either issue. Sino gusto? Ikaw, Stephen. Hindi ka dito. Ano sabihin mo? Ano ginagawa mo dito? Ako nga si Absalom. Hindi ako sa kunwari lang. Ito, kunwari lang.
Kunwari, sabi mo, lalapit ako sa hari, papasemento ko yung aming napagawa ko ng, anong ginagawa sa mga politiko, waiting shade. Oh, basta. Ghost project, Okay mo ngayon, ano ginagawa mo dito? Nako, yung tatay ko, wala, busy yan. Ganun ginagawa niya. Ako nga, sa'yo. Ganito lang yan eh. Yun. Alam mo ba, kilala mo ba ako? Yung anak ng hari. Hari, sige. Anong kiss doon? Ibig sabihin talagang binabati niya lang, di ba? May kilala ba kayong ganyan? Bukod sa politiko. Yung mga pastor, ganyan eh. Pansinin nyo. Hindi ko alam bakit. Ay, maniwala kayo. Ang gagaling ang salita. Ingat din kayo sa mga kapatid na ganyan. Mangunguta. Kung ano man yan. May yan. May, di ba? O baka yan. Tawag doon. Networking yan. Gakwento na ng problema. So may magaling tong si Absalom. Pero ang point natin dito, hindi lang kasi sabi sa bandang huli, so, Absalom, ganun. Ganun niya, ninakaw, ang mga puso ng mga tao or lalaki or tao sa Israel. So, sino ba dapat ang sa kaharian? Di ba siyempre hari? So, di man lagi, pero lalo sa kanila sa panahon nila. Ngayon, si Pastor, ganun ba? Minsan may reklamo si Pastor na ganyan. Totoo din yun eh. Kasi may nangyari rin talaga dun sa, tama ba, Day? Ginagawa tama yung nagkwento yung binabahay-bahay. O, tama, nangyari din sa diadem yun. May isang doon, worker, ang ginawa, kasi ito pag church na to, alam nyo, kinakaingitan to ng mga ibang tao bukod sa networking. Na-realize ko yun, nandun na ako. Kaya kasi pastor, medyo protective din. Kasi ang ginawa nga isang worker, alam mo na yung masalitang praise the Lord, hallelujah, patuloy tayo sa, okay naman yun eh. Problema, pinuntahan sa bahay. Ay, kamusta kayo? Ba't nandito ka? Hindi, sinabi ka, isa mahihiya yung iba eh. Ay, doon makikikain, or... Kasi galit na galit si pastor. Hindi ko kayo pag-aari, men. Pero kunwari lang si, si Christian. Umalis na tayo. Si Christian, o kaya si Ray, o sino man. Oy kapatid, kasi nagkakaon sila ng prospect kasi meron tayo ditong gathering at hindi lang, alam niyo yung baptist, hindi tayo basta dito kakapatid eh. Kakilala talaga tayo. So iba, nagkakaroon ng advantage. Nag-take advantage, I mean. So syempre, di mo refuse, ganyan. Hindi ka rin kasi marunong, di ba? So again, walang problema ang punta kayo sa bahay nyo. Pero especially pag dito tayo nagkakilala, sana malaman ko rin yung mga ganon. Naintindihan nyo ba yun? Kasi yun nga, minsan nangyayari yung ginawa nun, tapos magsasabi pa ng against kay pastor, ganun. Kaya nga kayo nagkakilala dahil sa church eh. Naintindihan nyo ba yun? Tapos kung magkasira-sira kayo, magkatisuran kayo, hindi ba apektado yung pastor? Siyempre, inaalagaan niya kayo, kaya galit na galit si pastor nun. At dito rin, ganun din to. Anak ka nga ng hari, pero wala kang business, hindi ka pa ruler eh. Doon sinabi rin dito, yung mga anak niya talaga mga officer din. No? Pero still, without the knowledge, just ninanakaw mo yung puso. So, ang point natin dito, matindi dito, manipulation and deception. Niloloko niya po yung especially tatay niya. Okay, ngayon, itong mga Marcos, di ko alam nangyari dito. Palabas ba to si Aimee? Hindi ko, palabas lang yan eh. Kasi alam nila, wala mga tayong magagawa eh. Para mamili tayo sa dalawang kampo na parehong bulok. Hindi na ako muboto. Kaya, alam mo agad na loko-loko to si Absalom. Balik tayo sa kanina, ganun din. Alam mo, pag may bitterness, balik tayo sa church. Nangyayari po talaga rin yan. Ayoko na maggagawa kayo ng kampo-kampo dito ha. Ngayon talagang divided yung San Mateo Montalva kasi malayo sila eh. Baka naman meron tayo ditong kampo-kampo ha. Ay mga babae lalaki, okay lang yan kasi yan. Men, huwag namang yung
Ito, mga tribe eh. Tribe ng Sanyo, tribe ng Roble, ganun. Ang sama ng ginawa nito ni Absalom. Samantala napakaganda ng binigay ng Diyos, kung alam niyo yung kwento kay David, di ba? Hindi naman niya inano yan eh. Hindi niya yun pinaghangaran, yung term ni Pastor lagi, pinaghangaran. Okay na rin yun. Ibig sabihin, hindi niya yun nakuha, yung kaharian ng katulad ng ginawa ni Absalom. Kasi kung maalala si David, pwede niya nang patayin si Saul eh. Kung alam niyo kwento, 2 beses. Pwede niya nang patayin. Kasi nahuli niya sa cave, saka sa isang field, natutulog. Anong ginawa ni David? Ito yung tamang gawin ha. Kahit kalaban mo yan. Ibig sabihin, hindi nga kalaban eh. Kung kalaban, pero wala nga dapat conflict. Ginagawa mo ng kwento para mas magmukha kang magaling sa harapan ng taong iba. Hindi po yan bago sa atin. Dapat pag meron dito, sabihin nyo agad sa akin. Amen? Wala naman sa ngayon, sana. No? Pero, nangyari kasi sa iba yun. Kaya minsan yung pastor, minsan insecure din. Parang, kaya mo dapat labanan nyo. Pero minsan, hindi mo nababantayan lahat eh. So yan, kaya naging evil to si alam bakit? Kasi hindi na resolve yung problema niya. Again, hindi siya lang yung may problema doon, pati yung David, pati yung kanyang kaibigan. But still, doon nag-umpisa at nag-contribute yun. No? And then bitterness, pride and vanity, and then manipulation and deception. Matindi po yung ginawa niya, no? At kung alam niyo kwento dito, unti-unti, dumadami ang kampo ni Marcos. Ganyan yung nangyari diyan kay Duterte. Bakit lagi nasa yan? Balita. Babati kay Iglesia ni Manalo, babati. Nakawan niya ng puso. Tandaan niyo yan. Kaya makikisaw-saw dyan. Alamin niyo exactly ano nangyayari. Third to the last. Ano pa? Ito na nga yung ginawa niya later. Nung dumadami na yung kanyang supporters, followers, ganun din yung dati, hanggang ngayon. Ramdam kaya ko ng kalabanan yung tatay ko. Nilabanan niya na. Okay? So, obviously, point number 5, open rebellion against God's anointed. Never gagawin. Sa tatay mo yun, anointed na, kahit hindi hari yung tatay mo eh. Tatay mo yun eh. Amen. Lalo na hari yun. Kahit po sa ating pinoprotektahan niya kasi nga, alam mo, target talaga yun ng mga kaaway. So, huwag tayo maging, again, kung di ka kontento, kunwari, ito, ano ba gagawin natin kay Marcos, sinasabi lang natin mali, hindi tayo mag-rebelde dyan. Amen? Kapag sino mag-rebelde tayo? Tayo, hindi. Hindi nga tayo nag-act ng dito eh. Kasi ang target natin, yung mga tao din na maturuan. Kasi automatic po yan, pag maraming ligtas, pag maraming sumasambat, naglilingkod sa Diyos, sa palagay nyo, mayroon tayong ganitong problema sa gobyerno. Kahit 50% ng Pilipino, ligtas. Wala na magagawa po yung yung other half na yun. Wala kayo. Kaya yun, so wag natin gagawin. Pero again, nag-compile na nga yan, naipon, bandang huli. Kaya napakasama ni Absalom kasi rebelde siya eh. Tandaan nyo po yan ha. Sa panahon natin ngayon, mga leadership ngayon, mga galing na rin eh. Pero isa sa panahon natin, wala na masyadong, alam mo na, hinahataw ba sa trabaho? Sino hinahataw dito sa trabaho? Bihira na yan eh. Magpasalamat na lang tayo, doon tayo. Hindi ganun kalaki ang sweldo, at least mayroon, isa wala. Magsipag ka, pakita mong marunong ka. Hindi ka papalain ng Diyos, kahit hindi dyan, sa iba. Nakikinig ba? Mali yung rebelde ha. Pag talagang legitimate yan na authority. Tayo nga, hindi nga tayo nag-rebelde sa wala akong nabalitaan sa Bible na nag-rebelde yung mga lingkod ng Diyos at mga people of God. Nag-rebelde yung mga yan, yung mga Hudyo sa mga Maccabees, alam niyo yung kwento doon. Hindi sila under God's protection ng panahon na yun. Even sa inaano natin si Jeremiah, diba inaaral natin, anong sabi sa kanya ng Diyos? Sampit na kayo. Kaysa mapatay kayo. Ganyan po yan eh. Basta hindi na ba tayo lalaban? Lumalaban tayo nga dapat eh, pero tamang laban. Amen. Tamang laban. Itong si Absalom, rebelde. Ayun.
Tingnan natin gaano ka-rebelde dito. Mayroon tayo ditong verse sa 16:11. Sabi niya dito, hindi niya po gusto lang ng pera or position eh. Sabi niya dito, and David said to Abishai and to all his servants, behold, my son, which came forth out of my bowels, seeketh my life. Hindi lang hinahanap yun, gusto siya patayin. Yun. So, nasabi lang niya yun kasi may minumura siya ng isang, Shimei yata yun. Shimei. Yun na yun. Yeah, Shimei. Okay? Ano pa? Gaano pa ka-rebelde? Bukod sa kinudita niya si tatay niya, yung pinakamalala dito, yung lalala nabanggit ko dito last time, sino yung si Hushai yung sa side niya, sino yung Ahithophel. Ito yung lolo ni Bathsheba. Anong ginawa ng kinounsel sa kanya? Parang Jonadab din eh. Ang kinounsel sa kanya is parang sipingan yung kanyang mga concubine, mga asawa, kabit ni David. Masama rin yun pero still, napaka-wicked nun. Anong gagawin ko para Ba't napagdiskitan yung mga bahay? Kasi ganyan po kahit po sa kilala, pinapakinggan ko yung buhay ni JFK, Loko-loko rin pala yun. So pag ganyang usapan kasi, yung asawa kaya sagrado sa Diyos yan eh. Ingat kayo na kanina, raping, mga matindi yan. Ngayon, yun ang sinabi ni Ahithophel kay Absalom. Yan, sabi, go in. Hindi lang go in yan, kasi may raping yan. Okay, so yan ginawa niya. So, another subpoint doon, rebellion nga. So, pinagkaitan. Ano yung kinuha? Inangkin at pinag-interesan. Pinag-interesan. Talagang interesan. Talagang kinuha niya, ninakaw niya yung kariyan sa tatay niya, pati asawa. Malala to. Okay, second to the last. Ano pa? Bakit loko-loko si Absalom? Problema niya, si David din naman eh. Ito yung pagkakaiba nila kay David. Si David, nagkamali rin. Loko-loko rin. Pero nung hinarap siya ni Nathan, the prophet, anong ginawa niya? Kaya may pag-asa po tayo eh. Tingnan niyo ito Psalm 51 na lang kasi dito niya na-express po yung kanyang sariling. Yan. Anong ginawa niya? Pakibasa lang 1 na lang. 1 and 2. Ready, go. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies. Blot out my transgression. Muna, wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin. Inamin niya may kasalanan siya, pero Lord, patawarin mo ako. Kayo, ready, go. 3. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Ganyan ba si Absalom? Hindi. Pinanindigan niya yung kanyang kasalanan, rebellion. Kaya yun ang point number 6, bakit siya evil, refused to repent. Kanina umaga, salamat. Nakita ko po yung andun po yung amen, repentance. Amen. Ganun lang tayo. So, hindi ko alam ba't umiyak yung iba na Alam mo, wala pong tao. Nakilala ako na walang ginawang mali. Iba-iba rin ang level. Pero pwede ba pag nahuli ka na, para si Achan, kasi Achan talagang inano pa siya eh. Nung nahuli siya, ang galing ni Joshua. Ano sa palagay mo? Kahit po sa mga kumpanya kasalanan pa yan, mahuhuli ka, may paraan dyan. Amen. Pag nararamdaman mo lang, alam mo na may ginawa kang mali, yung apekto ng ginawa mo, mali. Kunwari na ikaw yung nagtapo ng emo dyan, may nadulas. Di ako yun. So, hulaan pa namin. Wala pa tayo CCTV dito, pero hindi na kailangan dapat ng ganyan eh. Oh. May nag-backslide dito, kunwari. Naku, ba't nangyayari dito sa kapatid na yun? Eh, alam mo, ikaw si, alam mo, bakit? Para matulungan pa agad. Ay, wala akong kinalaman dyan. Lalo kang makakasama at makakadagdag yun sa
kasamaan mo din. Nakikinig pa ba? Alam ko, nasa ano na ako, 55. Patapos na po ito. So, kaya unlike David, yes, nagkasala si David, pero nag-repent siya eh. Lagi siya sabi siya, pag natiwalag ka man dito, sa palagay mo, gusto kong matiwalag dito na huwag ka lang bumalik dito kasi kesyo, ano ba, hindi mo binigay yung tithes mo. Palagi na gagawin ko sa inyo yun. Magbalik loob ka lang. Amen. Pag nakita ko yun, tuwan-tuwa na ako. Banggit na isa, dalawang beses yan, pero hindi ko gustong ano yan. Hindi naman ako dito si, ano eh, sino naman dismosang eh. Crispy Pernin eh. Alam mo ba, na mayroong ganyan. Ang Diyos ganun. Amen. Pag ginawa mo na yung dapat mo, may consequence yung kasalanan, katulad ni David nga. Pero, hindi ko tutulungan sa taras na dikdiking ka dyan. Problema kay Absalom, huli na nga siya, may masama na siyang record. Tatay niya pa yung sinalungat niya, nagrebelde pa siya. Ayaw niya pang umamin, wala siyang ginawang masama, nagmanipulate pa siya, di ba? Parang politiko, ganyan na ganyan pa ginagawa niyan. Kanya-kanyang hanapan na ng butas siya. Pag nakitang may butas siya, totoo, bakit sila? Ganun din sila eh. Hindi, sagutin mo na yung sarili mo. Amen. Ibang tao kasi mahina din ang utak. Parang, nga, no? Pag nag-preach na, narinig tayo mag-preach, yung mga pastor kibuloy niya, yung kinalaman ko dun, the first place. Nakakasad, by the way, nakakasad yun. No? Kasi, yung ginawa sa akin dati pa eh. Palagay ko, ganyan yan eh. Palagay mo lang pala eh. Hirap ng gano'n. This is Absalom eh. So, never confess. Nakita ba kayo, nabasa ba kayo, hindi siya nag-confess, hindi siya umamin, hindi siya nag-reconcile sa Diyos, sa tatay niya. Walang humility. Diyan ako kinakabahan. Nag-sorry ka, sorry po sorry Nakakasar yun. Last. Ito na. Sana nakukuha niyo po yung ano ko dito. Kaya follow up to kanina umaga eh. Ngayon, dito na. Bakit siya naging evil pa? Actually, finale nito number 7. Bakit ganito lang? Ba't natin hindi dapat gayahin si Absalom? Yan. Medyo comedy na kasi ito. Ano nangyari sa kanya? Ayun. Again, hindi po, pag sa Bible, para si Pharaoh naman, di ba? Talagang hinusgahan yung Egypt. Ito yung ginawa sa Egypt, di ba? Hindi po yung nagkataon lang. Hindi pwedeng nagkataon lang yun eh. Ano yun? Ilang plague? 10 plagues. Sunod-sunod. Ito ang Absalom. Kaya hinayaan siya ng Diyos ng ganun. Tapos binato siya ng Joab eh. Patay. Patay na. Pinatay ulit nung. Patay na nga eh. Pag ganyan ang iyong katapusan sa Bible, ibig sabihin, huwag gayahin. Okay? Amen. Kaya number 6, 7 pala, sorry. His comic and legendary end should teach us to avoid this bad example. Amen. Pag nakita mo Absalom, negative ang dilong, yan naman yan. Rejoice, ano. At least, mahaba buhok, ha? At least, magaling magsalita. At least, sinuportahan naman siya ng Israel. Ganun po yung mga tao minsan, yung mga masa. Kaya never tayo, kontento tayo sa kahit bilang natin. Kaya never kung, so dadami yung tao dyan pag ganyan. Ha? Never. Amen. Sabi sa Bible, alala ko lang isang verse. Sabi doon, yung hindi masses and in terms of multitude. Multitude. Sumusunod ba kayo dahil sa marami lang? Wala. Meron sa Proverbs nun eh. Kasi anyway, yung hindi gusto ng Diyos yung sumunod ka lang dahil sa dami. Okay? I-chat ko na lang sa inyo pag nakita ko. So, ganun si Absalom. Nakita niyang ano na siya, influence na siya. Meron na siyang 1 million followers sa Instagram. Ganun na.
So, yun ang point ko doon. His coming legendary end should teach us to avoid his bad example. Binasa na natin kanina. Basahin ulit natin. Ganda nga, i-play pa natin to eh. Mayroon na. Tingnan ko sa YouTube kung mayroon nag-play nito. Iniwanan siya ng kanyang kabayo. Naalala ko naman sino ba yung may kinausap niya, si Balaam naman. Kinausap naman siya ng kanyang donkey. Isa pa yun, si Balaam eh. So, ganyan kaya si Absalom. Tapusin ko na. So, final thought, unaddressed pain, pride, ambition, destruction yan. Ingat tayo ha, para again, follow to kanina yung grudge. Pwede ba tayong, anak ako ng Diyos eh. Ito, anak ng hari eh. Hindi ba, anak ng Diyos? Still, seemingly, nung time niya, makapangyarihan to si Absalom. Pero still, binaba siya ng Diyos, no? Tinaas muna. Sumabit muna. Nakakatawang to eh. Ang pangit ng Edmo, di ba? Parang, sino bang namatay pang ganyan? Sa mga politiko, di ba? Kung ikaw si Budots, di ba? Tsaka sa US, si Nixon. Lalo niyo yun. Napahiya siya eh. Pinag-resign siya. Alam si Erap sa panahon natin. Si Marcos din, senior. Gusto ba ganun ka? Tayo, Kristiyano na tayo eh. Kaya kinakabahan ako dito kay Anong gustong gawin ito? Kayo, gusto gawin sa buhay niyo? Ang saya ng buhay na sana ni Absalom. Anak siya ng hari. Amen. Ang dami pang ang anak niya eh. Hindi na lang binanggit kasi siguro parang tayo, yayain. Pero yun, lahat ng blessing ng hari nasa kanya na eh. Ang title natin, Why Absalom is so Evil. Alam niyo na? Amen. Hindi natin gayahin. Okay? Let's pray, Lord. Salamat po, Lord, sa lesson dito, Lord. Hindi mo kami natutuwa ni Absalom. Doon nakakatawa po yung kanyang end. I believe kayo din po ang gumawa nun. Hinayaan niyo siyang mapahiya dahil siya po medyo matindi po yung ginawa niya kasalanan. Medyo public din. Rebellion against sa hari at sa kanyang tatay. Na at that time, kahit nagkasala rin si David, alam namin yun, pero siya legitimate. Kaya bandang huli nga po, sinamahan niya si David. Nakita namin yung nawa ay umiwas kami, Lord, sa mga style, Panginoon, na bulok ni Absalom. At even sa libutan, Panginoon, yan ang kalakaran po ngayon pag nakita namin, na maraming followers, ano man yan, kahit mga false teacher, mayaman. It doesn't mean na ito po yung kalooban niyo, Panginoon. So I pray na maging humble ang bawat isa. Of course, sumusunod sa inyong kalooban, hanapin namin yung katuwiran sa inyong salita. I-fulfill ito, Lord. Hintayin namin, Panginoon, kung kailan kami nyo itataas, kung itataas nyo kami, to what degree. Hindi naman kami mamadali, Panginoon, dahil hindi namin kailangan lang namin ay gampanan yung kalooban. At the end, Panginoon, ang pinangako nyo na yan, mga taong, mga anak nyo na matapat ay may siguradong reward na naghihintay, depende sa aming sipag at pagkatapat. Panginoon, so I pray na kayo pong masunod sa aming buhay, Panginoon. Umiwas sa mga ganitong napaka-glaring naman na warning. Evil wickedness ng mga tao, Lord, na sinampulan niyo, Lord, sa inyong salita. Pero again, sa aming kalagitnaan, Panginoon, kung meron kami mga ganyan din na bagay na bumukulo sa aming puso at isipan sa utak namin, may pinaplano pa kaming masama, Panginoon, I pray, patawarin niyo kami, Lord, at makita namin na hindi magandang end ng mga taong nagtatanim ng galit, especially, Panginoon, sa legitimate authority sa inyo, sa inyong salita, sa inyong katotohanan. So, I pray, tapat lang sa inyo. Nagsik din ng wisdom sa inyo, Panginoon. Kung manaramdaman namin, bakit kami na lumalapit sa ganyang klaseng gawain, Panginoon, security man yan, hindi namin alam, Panginoon, iba-iba kami ng nagdadaanan din. But isa ang common sa amin, yung salita. Again, tulungan yung bawat isa. Nga po, Lord, mag-ingat sa bawat isa, sa mga plans pa, Lord, activities, ang katagumpayan. Kayo mo, Lord, in Jesus' name we pray. Amen.